Malakas ang sunod-sunod na putok ng baril na bumabalot sa paligid. Maya-maya pa, may mga pagsabog na rin, dahilan para mabalot ang lugar na makapal na usok. Kabilaan ng mga lalaking tumatakbo para makapagtago mula sa kanilang kalaban, ngunit agaw pansin ang 5 mga bata na walang katakot-takot na sumusugod at nakikipaglaban sa kung sino mang makaharap nila. Nagiging mahina ka na ata, Aris. Nang aasar na sambit ng isang batang lalaki sa kanyang kapatid. Umasa ka na lang, Arthur. Singhal ni Aris, habang abala sa pagsalag sa mga pag-atake ng lalaking kaharap niya. Wala sa bokabularyo ko ang pagiging mahina. Mayabang na sabi pa nito. Bigla na lang natawa si Aris ngunit agad ding napatigil nang makita ang 2 lalaking pasugod sa kanya. Mabilis na naging pagtalon niya at habang nasa ere pa lamang, sinipa niya na ang kanyang mga kalaban. Hindi na nagawang makailag ng mga lalaki sa pag-atake ng batang lalaki. Sa sobrang lakas ng pagsipa nito, tumilapo ng mga lalaki at humandusay sa lupa. Hanggang dyan lang ba ang kaya nyo? Biglang sigaw ng isa pang batang lalaki. Kamangha-mangha ang bilis nito sa pag-ilag sa kanyang mga kalaban. Ang sino mang malapitan niya agad bumubulagta matapos matamaan ng suntok o sipa. Akala ko ba kayo magaling? Bakit ka naman naniwalang magaling sila, Tristan? Seryosong tanong ng isa pang batang lalaki na abala sa pagkalikot ng hawak niyang baril. Baka nakakalimutan mo nandito pa ako. Blah blah blah, whatever, Tyron. Nakangiwing singhal ni Tristan sa kanyang kapatid. Nagpatuloy sa pagsugod ang mga lalaki na agad sinalubong ng mga bata. Muling umalingaw-ngaw ang malakas na tunog ng putok ng baril habang patuloy sa paglalaban ng 2 kampo. Kamangha-mangha ang bawat kilos ng mga bata, pulido at walang pag-aalinlangan. Para bang sanay na sa kanilang ginagawa. Unti-unting nauubos sa mga kalaban ng 4 na bata. Kahit nakakaramdam na ng pagod ang magkakapatid, hindi nila magawang tumigil. Okay, enough! Biglang sigaw ng isang lalaki. Prente itong nakaupo sa may gilid at nanonood sa ginagawa ng mga bata. That's it for today. Really, Dad? Nakangusong tanong ng isang batang babae sa kanyang tabi. 1 oras pa lang sila nandyan eh. Dagdag pa nito. Okay na yun, Nak. Marami pa namang susunod na araw. Kailangan ko muna kayo makausap. Sagot ng lalaki bago bumaling ng tingin sa kanyang anak at ngumiti. Sir David, ito po ang report mula sa ating mga tauhan. Sambit naman ng isang babae na nakatayo na sa likuran ng lalaki. Thanks. Tipid na sagot ni David. Ito na rin po pala yung update para sa pinapahanap nyo. Saad pa nito? At inabot ang isang brown envelope sa lalaki. Nariyan na rin po yung contact number. Tawagan nyo na lang po ang mapipili nyo. Tumangulang si David at agad kinuha ang envelope. Nagpaalam na rin na aalis ang babae, kaya naman naiwan ulit siya at ang kanyang anak na babae. Maya-maya pa, tumatakbo na ang 4 na batang lalaki palapit sa kanilang ama. Halos mapuno ng galos ang katawan ng magkakapatid at hinihingal na rin dahil sa pagod. Dad, ba't ang aga niyo pong pinatigil ang training namin? Nagtatakang tanong ni Aris na diretsong nakatitig sa kanyang ama. Usually po 3 hours ang training namin, di ba? Nagtatakang sambit pa nito. Kailangan ko kasi kayo makausap. Sagot ni David. Malaki na ang improvement nyo ngayon. Papuri niya sa mga ito bago tumayo at naglakad paalis. Hindi na itago ng 4 na batang lalaki ang kanilang mga ngiti. Labis na tuwa ang nararamdaman ng magkakapatid dahil pinuri sila ng kanilang ama. At hanggang sa makapasok sila sa kanilang bahay, hindi pa rin nawawala ang ngiti sa kanilang labi. Did you hear that, Audrey? Pinuri kami ni Dad. Mayabang na sambit ni Arthur.
Nakangisi pa siya habang diretsong nakatitig sa kapatid niyang si Audrey. Whatever. Para na kayong asong nababaliw dyan dahil sa mga ngiti niyo. Nakangiwing singhal naman ni Audrey bago nilayasan ng mga kapatid at sumunod sa kanilang ama. Kahit na anong mangyari, ako pa rin ang pinakamagaling sa ating apat. Mayabang na gate ni Aris. Umasa ka na lang. Natatawang saad ni Tristan. Saka mo na sabihin yan kapag kaya mo na kaming talunin. Nang aasar na sabi pa nito, Stop! Sita ni Tyron sa kanyang mga kapatid. Kakausapin daw tayo ni Dad, kaya sumunod na tayo sa kanya. Sa 5 magkakapatid, si Tyron ang pinakaseryoso, masunurin, masipag at madaling matuto. Si Tristan, makulit pero masipag. Mapang-asar pero hindi maitatangging magaling din sa pakikipaglaban. Si Arthur naman, may kakaibang talento sa paggamit ng baril. Si Aris, mahusay sa mano-manong laban. Si Audrey, mahusay sa paggamit ng baril katulad ng sniper rifle. Kaya naman ito ang focus ng ensayo niya. Sa edad na 10 taon, namulat na ang 5 bata sa mundong kinabibilangan ng kanilang ama. Hindi ito madali para sa kahit na sinong bata. Ngunit wala ring pagpipilian ng magkakapatid. Bukod doon, mahal na mahal nila ang daddy nila. Kaya handa silang gawin lahat para sa ikasasaya nito. Sa kabila ng pag-iensayo, hindi nawawala ang pagiging bata na magkakapatid at hinahayaan sila ni David na gawin kung ano man ang gusto nila. Ano po pag-uusapan natin, Dad? Biglang tanong ni Tyron na makarating sila sa kusina. Nakaupo na si David at nakatitig sa envelope na hawak niya. Maya-maya pa, marahan siyang bumaling ng tingin sa kanyang harapan kung saan nakatayo ang kanyang mga anak. Madami na ang gustong kumalaban sa akin at isa-isa na silang kumikilos. I want you all to be more careful. Understood? Hindi biro ang mga tao makakalaban natin at hindi sila magdadalawang isip na idamay kayo. Naniniwala ako sa kakayahan nyo. Kaya nga may training kayo para sa ganitong bagay. Pero gusto ko pa rin ipaalala sa inyo na mahalaga ang maging maingat. Hindi natin alam kung ano ang plano nila, saan, kailan at paano sila atake. Maging alisto kayo. Understood, Dad. Ito ang listahan ng mga kalaban natin. Kasama na dyan ang mga pictures at ng mga taong konektado sa kanila. Gusto kong tandaan niyo ang mukha ng mga yan, just in case makasalubong niyo sila sa labas. Ang nasa envelope na to ay ang mga pangalan ng taong maaari nating lapitan kung sakali mang mas lalong lumaki ang gulo na ito. Gagamitin lang natin to kapag kinakailangan na. Tanging pagtango ang nagawa ng mga bata sa kabila ng matinding kaba na kanilang nararamdaman. Hindi ito ang unang beses na may makakalaban ang pamilya ni David. Pero ito ang unang pagkakataon na mas marami sa 3 grupo ang kalaban nila. Ilang beses na rin namang nasangkot sa labanan ng mga bata. At kahit paano nasanay na rin ang mga ito. Kung may mga tanong o gusto kayo malaman, nasa kwarto lang ako. Pagpapaalam ni David bago tumayo at naglakad paalis. Nagkatinginan pa ang 5 mga bata bago humabol ng tingin sa kanilang ama. Nang tuluyan na makaalis ng kusina si David, saka naman nagkumpulan ng magkakapatid para tignan ang mga binigay ng kanilang ama. Masusing inobserbahan ng mga bata ang bawat pangalan at larawan na nasa folder. Nang makontento, saka naman nila nalipat ang atensyon sa isang envelope. Para sa edad ng mga bata, hindi pangkaraniwan ang kinagisnan nilang buhay. Mapanganib, nakakatakot at walang kasiguraduhan. Ang tanging pinanghahawakan ng 5 mga bata ay ang kanilang kakayahan at ang kanilang ama. May napansin ba kayo kay Dad? Biglang tanong ni Aris habang nakakunot ang noo. Bakas ang pagtataka at pag-aalala sa kanya muka. Yeah, he looks so sad again. Malungkot na saad ni Audrey. Napatango naman ang 4 na batang lalaki. Sa katunayan,
Ilang buwan ang napapansin ng mga bata yon sa kanilang ama. Kahit anong pagpapanggap o pagtatago ang gawin ni David, nakikita pa rin ng mga bata ang kalungkutan niya. Maybe he needs a woman? Biglang saad ni Tristan. What? Ano namang kinalaman ng babae sa pagiging malungkot ni Dad? Hindi makapaniwala ang singhal ni Audrey. Malay mo, namimiss niya si Mom, kaya kailangan niya ng bagong babae sa buhay niya. Babae mo papasaya sa kanya, you know what I mean? Depensa ni Tristan. Actually, may punto si Tristan. Pagsang-ayon naman ni Aris habang tumatango. Masyado na nakatutok sa trabaho at kalaban si Dad. Doon na lang umiikot ang araw niya, pati buhay niya. Kaya ano? Gusto niyong humanap na ipapalit kay Mom? Inis na saad ni Audrey. Di naman sa ganun, Audrey. Look, Dad is still young. He deserves to have someone who will love him and take care of him. Besides, alam nating lahat na wala makakapalit kay Mom sa puso ni Dad. It's not a bad idea. Singit naman ni Tyrone. Kung ayaw ni Dad, siya na rin mismo nagsasabi. Napabuntong hininga na lang si Audrey. So, anong plano niyo? Kailangan natin makahanap ng babaeng magugustuhan ni Dad. Punta tayo sa mall bukas. Paano natin malalaman kung magugustuhan nga ni Dad yung babaeng mahanap natin? Naguguluhang tanong ni Arthur. Kahit papaano naman may alam tayo sa type ni Dad sa babae. Pwede nating magamit yun. Sagot ni Tristan. Bahala kayo sa buhay niyo, basta ako walang kinalaman dito kapag nagalit si Dad sa plano niyo. Walang ganang sambit ni Audrey bago naglakad palabas ng kusina. Saglit pang nag-usap ang apat na batang lalaki bago napagdesisyon ng pumunta sa kanilang silid. Ngayon pa lang hindi na sila mapakali at nasasabik na sa gagawin nila bukas. Sa kabilang banda naman, kanina pa nakahiga sa kama si David. Ngunit hindi pa rin siya makatulog. Wala siyang ibang ginawa kundi tumitig sa kisame habang iniisip ang dati niyang nobya. Nabalot ng kalungkutan at pangungulila ang kanyang muka. Kahit hindi sabihin ng lalaki, matagal niya nang namimiss ang pumanaw niyang nobya. Kung mababalik ko lang ang oras, sisiguraduhin kong dadating ako sa tamang oras para mailigtas ka. Madamdamin niyang saad. Dahil sa isang engkwentro, kaya nasawi ang dating nobya ni David. Isang buwan matapos isilang ng babae ang 5 nilang anak. Isang linggo bago ang araw ng kanilang kasal, nang biglang may umatake sa kanilang bahay. Naging madugo ang sagupaan na yon, dahilan para bawian ang buhay ang babae. Mabuti na lang at nailigtas ng kasambahay ang 5 bata. Ngunit nahuli ng dating si David. Wala nang buhay ang babae na makauwi siya at nakaalis na rin ang mga taong umatake sa bahay niya. Simula noon, mas lalong naging malupit si David, dahilan para katakutan siya ng mga nakakakilala sa kanya. Ngunit kahit anong pagpapanggap at pagtatago ang gawin niya, nakikita pa rin ng mga anak niya ang kalungkutan at pangungulila sa kanyang dating kasintahan. I really miss you, honey. Wala sa sariling sambit niya. Laging ganito ang eksena tuwing gabi bago matulog. At dahil sa malalim na pag-iisip ni David, doon na siya nakatulog. Mabilis na naging paglipas ng mga araw, ang plano ng 5 bata hindi pa rin nila naisasagawa hanggang ngayon at nawawalan na sila ng pag-asa. Ano ba yan? Ang papangit ng nakikita natin dito sa mall? Inis na reklamo ni Aris habang padabog na naglalakad papunta sa parking lot. Pang ilang mall na itong napuntahan natin ah. Malayo kasi sa type ni Daddy na nakikita nating babae eh. Saad naman ni Tristan. Nakasimangot ang 2 batang lalaki nang makasakay sila sa van. Sina Tyrone at Arthur naman tahimik lang habang si Audrey walang pakialam sa nangyayari sa paligid niya. Dahil nakatutok sa tablet ang atensyon niya. Agad namang pinaandar ng driver ang van at nagsimulang magmaneho paalis. Tanging pagbuntong hininga lang ang nagawa ni Aris sa Tristan dahil sa labis na inis. Tinuon naman ni Tyrone at Arthur ang kanilang paningin sa labas
para magmasid sa mga nadadaanan nila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lang silang naipit sa traffic. Hindi napigilan ni Tyrone na mapatitig sa babaeng nasa gitna ng kalsada at nakikipag-away sa isang driver ng kotse habang tinutulungan ng isang matanda. Nanlaki pa ang kanyang mga mata. Bago mabilis na tinapik sa balikat, si Arthur. Aray, ano ba? Reklamo ni Arthur. Ngunit agad din siyang natulala nang makita niya ang tinuturo ni Tyrone. Is that the one we've been looking for? Wala sa sariling bulalas nito. Dahil sa sinabi ni Arthur, naagaw ang atensyon ng tatlo pa nilang kapatid na nagmamadali ding sumilip sa labas ng van. Pare-pareho sila ng reaksyon na makita nila ang babae sa labas. Mababakas ang pagkagulat sa mukha ng mga bata habang masusing tinititigan ng babae. Stop the car! Biglang utos si Tyrone na akmang magmamaneho na paalis ng driver. Itabi mo! Dagdag niya pa. Wala namang ibang nagawa ang driver kundi sumunod. Dali-daling bumaba ang mga bata. Ngunit wala na ang babae sa gitna ng kalsada. Mabilis na inilibot na magkakapatid ang paningin nila sa paligid para hanapin ang babae. There! Sambit ni Audrey habang nakaturo sa isang tindahan ng mga gulay. Tara! Ani Aris bago dali-daling tumakbo. Sumunod din ang mga kapatid niya. Manahimik ka na, sir. Kayo na nga ho itong mali eh. Huwag na ho kayo magmatapang. Inis na singhal ng babae sa kaharap niyang lalaki. Nakita niyo naman ho yung matandang tumatawid ah. Bakit nagdire-diretso pa rin kayo sa pagmamaneho? Ba't ka ba kasi nakikialamis? Intindihin mo na lang yung paninda mo, hindi yung nakikisali ka pa dito. Eh kung ihampas ko sa itong paninda ko ha? Kapal na mukha nito. Maika, huminahon ka. Nandiyan na ang mga pulis, sila na ang bahala sa lalaking yan. Sita ng matandang babae na nakapwesto sa tabi ng paninda ng babae. Napabuntong hininga naman si Maika. Ang init-init na nga. Ganito pa katanga ang mga taong nakikita ko. Reklamo niya bago nagpatuloy sa pag-aayos ng kanyang paninda. Napatigil sa ginagawa ang babae nang mapansin niya ang 5 batang magkakamuka malapit sa pwesto niya. Mabilis nagsalubong ang kanyang kilay nang mapagtanto niyang sa kanya nga talaga nakatingin ang mga ito. Anong kailangan niyo? Ang gagara niyong tignan ah, para kayong mga anak mayaman. Bakit nandito kayo sa ganitong lugar? Isang batang babae ang naglakad palapit kay Maika. Kayo na po ang hinahanap namin babae. Napamaang siya sa sinabi ng bata. Nagkakamali ka lang siguro. Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Hindi po ako nagkaka-boyfriend. Paano ako magkakaroon ng anak? Natatawang sabi niya. Di naman po yan ang tinutukoy namin eh. Natatawang sambit ng isang batang lalaki. What's this place po ba? Nagtatakang tanong ng batang babae. Ang ingay-ingay at ang kalat pa. Nandidiring saad nito. Palengke ho ang tawag dito. Sabi ko na nga ba't anak mayaman kayo eh. Mahinang bulong niya. She's perfect. Pwede ka po ba namin makausap? Nabalot ng pagtataka ang babae habang isa-isang pinagmasdan ng mga bata. Kahit naguguluhan si Maika, tumango na lang siya bilang tugon. Bigla na lang naglakad palayo ang mga bata at walang ibang nagawa si Maika kundi sumunod sa mga ito. Ano bang pag-uusapan natin? Una po sa lahat, ako po si Audrey. Pakilala ng batang babae. Ito naman po mga kapatid ko, si Aris, Arthur, Tyrone at Tristan. Napakamot siya sa batok bago naiilang nang umiti. Ako naman si Maika. Hindi na ako makikipagkamay sa inyo Madumi tong kamay ko. Okay lang po. Nakangiting sagot ni Audrey. Ano nga ang pag-uusapan natin? Bilisan nyo na. Walang bantay yung paninda ko. Gusto po namin makilala mo ang dad namin. Sagot ni Tyrone. Hindi niya naitago ang kanyang pagkagulat. Ano? Ba't ko naman gagawin yun? Date him and make him fall in love with you. Sambit ni Aris. Hoy, mga bata,
Nahihibang na ata kayo eh. Kung ano man yung binabalak nyo, salamat na lang. Dagdag na sabi niya bago mabilis na tumalikod. Magkano ba kailangan mo? Biglang sabi ni Tyrone na siyang nagpatigil kay Micah. Sabihin mo lang kung magkano gusto mo ibayad namin sa'yo, kapalit ng paggawa mo sa hiling namin. Pinaglololoko niyo ba ako? Mabilis na kinuha ni Tyrone ang kanyang wallet at naglabas ng libo-libong pera. Nanlaki ang mga mata ni Micah sa kanya nakita. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na ang ganito mga bata may daladalang malaking halaga na pera? I have 50,000 here. Tinatanggap mo ba ang alok namin? Seryosong tanong nito. Saglit na natahimik si Micah para mag-isip. Sa sitwasyon niya ngayon, malaking halaga na ang 50,000 na inaalok sa kanya. Sa kabila nun, hindi pa rin nawawala ang pag-aalinlangan ni Micah, lalo pat hindi niya rin kilala ang ama ng mga batang kaharap niya. 50,000 monthly. Deal? Biglang sambit ni Audrey. Deal! Mabilis na sagot ni Micah na para bang nawala lahat ng pag-aalinlangan niya. Wala nang bawian ha? Giit ni Tristan habang nakatitig sa babae. Teka lang, anong gagawin ko nga? Naguguluhang tanong ni Micah. Kikilalanin mo lang ang daddy namin, makipag-date ka sa kanya at paibigin mo siya. Tapos, wala na ako ibang gagawin. Kapag niyaya ka niya magpakasal, pumayag ka. Saad ni Arthur. Ha? Ganun agad? Paano naman kayo? Matatanggap niyo ba ako? Huwag mo kaming alalahanin, Miss Micah. Madali tayo magkakasundo. Trust me, di mo kami poproblemahin. Napatango na lang siya kahit wala siyang naintindihan sa sinabi ng bata. Ito ang paunang bayad namin sa'yo. Babalik kami dito bukas para sunduin ka. Hindi na nagawa pa magsalita ni Micah dahil dali-dali nang naglakad paalis sa mga bata. Napatitig pa siya sa hawak niyang pera dahil hindi pa rin siya makapaniwala sa naging pag-uusap nila. Wala sa sariling naglakad pabalik siya sa pwesto. Ang tanging nasa isip niya lang ay ang sinabi ng magkakapatid kanina at ang ama ng mga ito. Hindi may tatangging maganda at mga gwapo ang mga bata. Kaya hindi maiwasan ni Micah na maisip na gwapo rin ang ama ng mga ito. Ang pag-aalinlangan kanina ng babae, bigla na lamang napalitan ng kasabikan na makilala ang ama ng mga bata. Bilis! Bilis pa! Bilis pa! Hindi mapakaling utos ni Audrey sa driver. Ilang araw na kasi nakakalipas, hindi na ulit nakita ng mga bata si Micah. Sarado kasi ang tindahan ng babae sa palengke. Kaya naman hindi nagkaintindihan na magkakapatid sa kanilang gagawin. Umaasa ang mga bata na sa pagpunta nila ngayon sa palengke naroon si Micah. Ba't pa kasi binigay agad natin yung pera sa kanya? Paano kung takasan tayo ng babaeng yun? Singhal ni Aris. Chill, di niya gagawin yun. Seryosong saad ni Tyrone. At paano ka naman nakakasigurado dyan? Di mo ba nakita yung ginawa ng babae nga noong isang araw? Pinaglaban niya yung isang matandang na agrabyado. Di rin siya takot sa matandang lalaki na kaaway niya. Because she knows she's right. Trust me, di niya tayo tatakbuhan dahil lang sa pera. Saglit na natahimik ang mga bata. Sakto namang nakarating na sila sa palengke kaya dali-dali din silang bumaba ng sasakyan. Ang tingin ng magkakapatid nakatuon sa iisang direksyon. Sa pwesto ng tindahan ni Micah. Umukit ang malawak ng ngiti sa labi ng mga bata nang makita nila nakabukas ito at naroon ang babae na abala sa pag-aayos ng gulay. Dahil sa labis na kasabikan, napatakbo na ang magkakapatid sa tindahan ni Micah. Ay, anak ng pusa! Ba't pa kayo nagugulat? Singhal niya, ngunit agad na patulala na makita ang mga bata. Ba't ngayon ka lang po? Tanong ni Audrey habang diretsong nakatitig sa kanya. Pasensya na, hindi ako nakapagtinda dito na ilang araw eh. Kinailangan ko ipagamot yung nanay ko. Hayaan niyo babawi ako sa inyo. Dagdag na sabi niya. Kamusta po ang nanay niyo? Ayun, ayos naman na siya. Nagpapahinga na. Mabuti na lang din at may inabot kayong pera sa akin ng araw na yun. Aniya sa mga ito. Kung ganon, pwede mo na po i-meet yung dad namin.
Excited na tanong ni Arthur. Yes, oo naman, syempre, kailan ba? Ngayon po sana, habang nasa bahay lang si Dad. Ha? Ngayon agad? Di pa ako handa, wala akong susuotin no? Tarantang sagot niya. Wag po kayo mag-alala, kami nang bahala sa inyo. Napakagat na lang ng lapis si Micah nang mapagtantong wala na siyang takas sa mga bata. Sunod-sunod na naging pagbuntong hininga niya. O sige, pero iimisin ko muna tong paninda ko Pagpapaalam niya sa mga ito. Hindi niya na hinintay ang pagsagot ng mga bata at agad na siyang kumilos. Nagulat na lang si Micah nang bigla siyang tulungan ng magkakapatid para imisin ang mga gulay. Hindi niya napigilang mapangiti nang makita niyang nagkukulitan at nagtatawanan ng mga bata habang nag-iimis. Sa hindi may paliwanag na dahilan, hindi na iwasan ni Micah na mamangha sa nakikita niya. May kakaibang kaligayahang mababakas sa mukha ng mga ito. Ang saya pala ng ganito, isama mo kami dito sa susunod Magiliw na sambit ni Audrey bago bumaling ng tingin kay Micah at ngumiti. Sige, kung gusto niyo. Mukhang tuwang-tuwa kayo Ngayon lang po kasi namin nagawa to. Nakangiting sabi ni Aris habang nilalaro ang bitbit niyang repolyo. Mabilis natapos ang pag-iimis ng paninda ni Micah sa tulong ng mga bata. Hindi na rin siya nagsayang ng oras at agad din namang nag-asikaso siya ng sarili. Hinila din siya ng mga bata papunta sa van at tinahakandaan pa uwi. Maya't maya ang naging paglinga ni Micah. Nagmamasid sa mga nadadaanan nila. Kahit hindi sabihin ni Micah, makikita naman sa mukha niyang kinakabahan siya. At kahit anong pilit ang gawin niya, hindi niya maikalma ang sarili. We're here na po! Biglang sabi ni Audrey at sakto namang tumigil ang van sa harap ng isang malaking gate. Makalipas lamang ang ilang segundo, bumukas na ang gate at nagpatuloy sa pagpasok ang van. Hindi na iwasan ni Micah mamangha, lalo na nang makita niya ang malawak na kalupaan sa paligid. Ang mga mata niya nakatuon sa isang malaking gusali di kalayuan sa gate. At maya-maya pa nalipat ang tingin niya sa isang maganda at malaking bahay sa harapan. Ngayon pa lang siya nakapunta sa ganitong lugar. Pakiramdam niya, bigla siyang nanliit. Dahil sa nagsusumigaw na kayamanan ng pamilya ng mga batang kasama niya. Let's go na Ate Micah, sigurado ako magiging masaya to. Anyaya ni Aris. Mas lalo siyang nakaramdam ng hiya. Ngunit, bumaba na rin siya ng van. Ang kakaibang bilis ng tibok ng puso ni Micah ay nagdudulot ng kaba sa kanya. Lalo pa, nang makita niya ng malapitan ng bahay. Napakaganda nito. Nang maglakad ang mga bata papasok sa loob, nataranta naman siya bago marahang sumunod sa mga ito. Batid niya, namamahali ng mga kagamitan at dekorasyon na nakikita niya na makapasok sila sa loob ng bahay. Ang tingin niya natuon sa isang gwapo at makisig na lalaking nakaupo sa sofa. May hawak pa itong isang tasa ng kape habang nagbabasa ng dyaryo. Dad, we're home! Magiliw na sabi ni Tyrone. Patakbong lumapit ang mga bata sa kanilang ama at mahigpit na yumakap at hindi napigilan ni David ang mapangiti. Ngunit agad ding nangunot ang noo nang mapansin niya ang kasamang babae ng mga anak niya. Sino yung kasama niyo? Nagtatakang tanong ni David. Nananatiling nakatitig kay Micah. Siya po si Ate Micah. Nakilala po namin siya sa palengke. Tinulungan niya po kami kaya isinama namin siya dito para pasalamatan. Nagkatinginan pa ang magkakapatid. Lihim na nananalangin na sana hindi mag-usisa ang kanilang ama. Nang mga sandaling yun, hindi na mapakali ang mga bata sa labis na kaba. Alam kasi ng magkakapatid na iniiwasan ng kanilang ama ang ibang tao para na rin makapag-ingat sila. I see. Saad ni David pagkatapos ay biglang tumayo. Pinanood ng mga bata ang paglapit ng kanilang ama kay Micah. Ako nga pala si David, ang ama ng mga batang to. Pakilala niya bago bahagyang umiti. Napatitig si Micah sa mukha ng kaharap niyang lalaki.
Ilang beses pa siyang napakurap bago bumaba ang tingin sa kamay ng lalaki na nakalahad sa kanyang harapan. Ako po si Micah. Nauutal at wala sa sarili niyang pakilala bago marahang inabot ang kamay ng lalaki. Maraming salamat sa pagtulong mo sa mga anak ko. Wala pong anuman. Nakangisi niyang sagot. Ang mga bata na natiling nakatitig sa kanilang ama, puno ng pagkagulat at pagkamangha sa kanilang mga muka. Kapansin-pansin kasi ang seryoso at nakakatakot na ekspresyon ni David biglang nawala at napalitan ng maamo at maaliwalas ng ngiti. Ang lahat ng yon, nagsimula nang makita ng lalaki si Micah at sigurado ang mga bata doon. Sa hindi malamang dahilan, bumilis ang tibok ng puso ni David kasabay ng matinding init na nararamdaman niya na maglapat ang kamay nila ni Micah. Napamaang pa ang lalaki at diretsyong napatitig sa babae. Hindi maitatangging maganda si Micah, kahit simple at luma ang suot nitong damit. Napukaw doon ang tingin ni David, kaya napahanga siya ng lubos kay Micah. Dad, are you okay? Biglang tanong ni Arthur na nakatayo sa tabi ng kanyang ama. Napaigtad naman sa gulat ang lalaki bago aligagang bumaling ng tingin sa kanyang mga anak. Oo naman. Nagpahanda nga pala ako ng merienda sa kusina. Dagdag na sabi niya pagkatapos dali-daling naglakad paalis. Bigla na lamang nagtawanan ng mga bata dahilan para nagtatakang mapatingin sa mga ito si Micah. Hindi naman magawang magtanong ng babae dahil walang ibang laman ng isip niya kundi ang gwapo at nakakaakit na muka ng lalaking nakausap niya kani-kanina lang. Magmerienda na muna tayo, Ate Micah. Biglang sambit ni Tristan at agad humawak sa kamay niya. Wala na siyang nagawa kundi sumunod sa mga bata nang hinila siya ng mga ito papunta sa kusina. At mas lalo siyang namangha nang makita ang mga pagkaing nakahanda sa malaking lamesa na nasa kusina. Sobrang dami ng mga ito. At sa tingin niya, aabot ng 1 linggo sa bahay nila. Pero, dito sa bahay ng mga bata, merienda lang ito ngayong araw. Let's eat na, ate. Nakangiting sabi ni Audrey. Kahit nahihiya, hindi na siya tumanggi. Pinilit na lamang ni Micah na kontrolin ang gutom dahil nakakahiya naman kung sobrang dami na makakain niya. Nang ibabaw ang tawanan at kwentuhan ng magkakapatid habang kumakain sila. Paminsan-minsan, nakikisali na rin si Micah para kahit papano mawala ang hiya niya sa mga bata. Nang sandaling yon, sakto namang naglalakad si David sa labas ng kusina at narinig niya ang kulitan ng mga anak. Hindi niya napigilan mapangiti nang makita ang kasiyahan sa mukha ng mga anak. At ang tingin ni David na tuon sa nakangiting mukha ni Micah. At doon, bumilis na naman ang tibok ng puso niya. What the fuck is wrong with you, David? Tinitignan mo lang siya pero kinikilig ka? Singhal niya sa sarili. Pagkatapos mariing umiling. Isa kang mafia boss, hindi ka pwedeng kiligin. Sa kabila ng sinabi ni David sa kanyang sarili, nagpatuloy pa rin ang kilig na nararamdaman niya. Lalo pat, hindi na rin maalis sa isip niya ang itsura ni Micah. Ilang beses siyang huminga ng malalim upang ikalma ang sarili, ngunit bigo siya. At nagpatuloy naman sa pagkain ng mga bata. Di nagtagal, nawala na rin ang hiya ni Micah sa mga ito at nakisali na sa biroan ng magkakapatid. May pagkakataon pa nga na si Micah naman na nagkukwento sa mga ito tungkol sa nangyari sa kanya noon. Lalo na nang magsimula siyang magtrabaho sa palengke. Ang tawanan, kulitan at ingay ni Micah at ng mga bata agad na natigil nang makarinig sila ng sunod-sunod na pagsabog. Pagkatapos maya-maya putok ng baril ang kanilang naririnig. Mabilis na alerto ang magkakapatid. Gumuhit ang matinding takot at kaba sa buong sistema ni Micah. Ano nangyayari? Ba't may pagsabog? Dito ka lang, Ate Micah. Seryosong utos ni Tyrone. Akmang lalabas na ng kusina ang mga bata
nang makasalubong nila ang kanilang ama. Nagtataka rin si David. Ngunit sa kabila nun, lamang ang galit na nararamdaman niya. Muli kasing nanumbalik sa alaala niya ang nangyari noong huling beses na may umatake sa mismong bahay niya. Nasaan ang bisita niyo? Siguraduhin yung walang mangyayaring masama sa kanya. Napatango na lang ang magkakapatid. Sa kabila ng kaguluhang nangyayari sa labas ng bahay ng mga bata, hindi nila napigilang magtaka sa sinabi at inasta ng kanilang ama. Kadalasan, walang pakialam si David sa ibang tao. Ngunit ngayon, may pagkakaiba. Sa unang pagkakataon makalipas ng napakaraming taon, nag-alala si David sa kalagayan at kaligtasan ng ibang tao. Mukhang hindi tayo mabibigo sa plano natin Nakangising sambit ni Aris. Mamaya na yan. Mag-focus muna tayo sa nangyayari. Audrey, you know what to do. Stay with Ate Micah. Tumango naman ang batang babae bilang tugon bago dali-daling pumunta sa kanyang kwarto para kunin ang kanyang pinakamamahal na sniper rifle. Bahagya pang nilinis ni Audrey ang baril bago lumabas ng kwarto niya at bumalik ng kusina. Nanlaki naman ang mga mata ni Micah nang makita ang bitbit ng batang babae. Ba't may hawak ka niyan? Delikado yan? Relax, Ate Micah. Magtago ka lang dyan. Kahit nagdadalawang isip, wala siyang ibang nagawa. Agad namang pumwesto ang batang babae sa may bintana kung saan kita niya ang mga nangyayari sa labas. Nang maiposisyon ang baril na hawak, agad na umasinta si Audrey. Ngunit maya-maya, bigla niyang nilingon ang kasama niyang babae. Ate Micah, takpan mo yung tenga mo, magiging maingay ito. Nagtataka man si Micah, ginawa niya na lang. Ayaw niya namang madamay sa gulo ng mga ito. At mula sa pwesto ni Audrey, malaya niyang naaasinta ang kalaban sa labas. At wala siyang pagdadalawang isip na binabaril ang mga ito. Ang pagsasanay ni Audrey sa paggamit ng ganitong uri ng baril, talaga namang nagagamit niya ngayon. Sa kabilang banda, mabilis na hinanap ng 4 na batang lalaki ang kanilang ama. May bitbit ng baril sina Tyrone, Tristan at Arthur. Si Aris naman hindi na nag-abala dahil mas madali para sa kanya ang mano-manong pakikipaglaban. Do you know them, Dad? Seryosong tanong ni Tyrone sa ama. Mukhang nagiging matapang na sila ngayon Dito na sila sumusugod. I don't know them yet. Sooner or later malalaman ko rin kung sino nag-utos sa kanila. Sagot ni David. Marami ang mga sumugod na kalaban sa bahay ni David. Ang hindi alam ng mga ito, marami ring tauhan si David na nagbabantay dito. Malaking pagkakamali ang ginawang pag-atake ng mga ito. Lalo pa, narito rin sa bahay ang mga armas na pag-aari ng lalaki. Yuko! Bilis! Biglang utos ni David na agad ginawa ng kanyang mga anak. Sunod-sunod niyang pinagbabaril ang ilang kalaban na nakalapit sa pwesto nila. Sa kaliwa! Sigaw ni Aris. Mabuti na lang, mabilis na naging pagkilos ni Arthur. Nice! Papuri pa ni Aris sa kanyang kapatid. Mag-ingat ka, Aris! Bili naman ni Tyrone sa kanyang kapatid nang bigla itong tumakbo pasugod sa mga kalaban. Napapailing na lang si David sa inaasta ng kanyang mga anak. Sanay na siya sa ginagawa ni Aris dahil ilang beses na rin naman silang nasangkot sa ganitong gulo. Sa kabila nun, hindi niya pa rin maiwasang humanga sa mga anak. Nagpatuloy ang pagpapalitan ng laban sa magkabilang kampo. Katulad ng ginagawa ng mga bata sa kanilang training, napatumba nila mga kalaban. Isa itong babala, David! Sigaw ng isang lalaki. Hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Kung ako sa'yo, lilihis na ako ng landas na tatahakin. Sigaw pa nito. Nagbibiro ka ba? Ako pa talaga tinakot mo? Bumalik ka na sa amo mo at sabihin mo sa kanyang hindi ako natatakot. Hihintayin ko ang paghaharap namin. Hindi nagtagal, unti-unting umatras ang natitira nilang kalaban. Sumilay ang nakakalokong ngiti sa labi nito at hindi na alis hanggang sa tuluyan na ngang makaalis sa mga lalaki.
Bumaling ng tingin si David sa isang tauhan na malapit sa kanya. Tumango siya at nakuha naman ng tauhan ang nais niyang sabihin. That was awesome! Masiglang bulalas ni Aris. Para na rin ako nag-training. Bumalik na kayo sa loob, baka nakakalimutan niyo may bisita kayo. Nanlaki naman ang mata ng mga bata. Pagkatapos, nagkatinginan bago patakbong bumalik sa loob ng bahay. Naabutan ng mga batang lalaki na nakaupo na ulit si Micah habang nasa tabi ni Audrey at nag-uusap. Kahit papaano, nawala ang kaba ng mga batang lalaki. Tapos na ba? Biglang tanong ni Audrey nang mapansin ang kanyang mga kapatid. Yes. Agad namang bumaling ng tingin si Tyron kay Micah. Ayos ka lang po ba, ate? Oo. Hindi naman ako pinabayaan ni Audrey. Hindi mapakaling sagot niya. Huwag ka po matakot sa amin. Hindi po kami masasamang tao. Naging malalim ang pagbuntong hininga ni Micah bago isa-isang tinignan ng mga bata. Wala ako sa lugar para husgahan kayo. Hindi ako ganong klase ng tao. Natakot ako sa nangyari pero wala din naman ako alam tungkol dito. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako natatakot sa inyo. Ang totoo niyan, hindi ko maiwasang humanga sa inyo. Dahil mga bata pa kayo. Pero kasabay nun, nag-aalala din ako dahil baka kumapano kayo. I think you deserve an explanation. Biglang sambit ni David na nakatayo na sa may pintuan. Napatingin doon si Micah kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso niya. Kanina pang napapansin ng babae na sa tuwing makakaharap niya si David, bigla na lang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Pinipili na lamang ni Micah na baliwalain yon, lalo pat ngayon lang naman niya nakilala ang lalaki. Wala naman talaga siyang balak manghimasok sa nangyayari sa pamilya ng mga bata. Ngunit dahil mapilit si David, hinayaan niya na lang magpaliwanag ito. Ang lahat ng sinabi ng lalaki ay totoo, mula simula hanggang dulo. Maging ang tunay na pagkatao nito sinabi rin ito. Nang mga sandaling yon, namanghana si Micah. Dahil hindi lahat ng tao kayang aminin ang lahat patungkol sa kanila, lalo na kung sensitibo at mahalagang impormasyon nito. Pakiramdam niya malaki ang tiwala sa kanya ni David at ng mga anak nito, kaya walang pag-aalinlangan ang ginawa ng mga itong pag-amin. Matapos ang kaguluhan sa bahay ni na David, mabilis tumipas ang ilang linggo. Sa kabila ng nangyari, mas lalong naging malapit ang 5 bata kay Micah. At kahit pigilan pa ng babae ang kanyang sarili, napapalapit na rin talaga siya sa mga bata. Ate Micah, malaki ba ang kita mo dito sa palengke? Biglang tanong ni Audrey na puno ng pagtataka. Nako, kung alam mo lang, kulang na kulang pa ang kinikita ko dito para makakain sa isang araw. Lalo pat kailangan ko ipagamot si nanay sa ospital. Kaya po ba tinanggap niyo ang alok namin? Kunutong tanong ni Tyron. Marahang napatango si Micah. Para sa aming mahihirap, malaking halaga na yung 50,000. Lalo na para sa akin. Kailangan ko ng pera para kay nanay. Hindi niyo na po kailangan ituloy na pag-usapan natin, Ate Micah. Napag-usapan na po namin ito magkakapatid. Bukod doon, di na rin naman po kailangan yun. Ha? Paano yung binayad niyo sa akin? Baka matanda na kayo at may mga asawa, hindi ko pa yun na ibabalik sa inyo. Huwag po kayo mag-alala, hindi mo naman po kailangan ibalik eh. Mas lalong nabalot ng pagtataka si Micah. Ano ba ibig niyo sabihin? Bakit bigla niyo na lang naisipang ipatigil yung usapan natin? Hindi niya po kailangan i-date o paibigin si Dad. Sigurado na po kami na siya nakikilos at gagawa ng paraan para makadate ka. Malawak ang ngiti na sa Ate Tristan. Naningkit ang mga mata ni Micah at natawa. Weh, ako? Magugustuhan ng daddy niyo? That's impossible Imposible yon. Ngunit, mabilis ding nanlaki ang mata ng babae nang mapagtanto ang ibig sabihin ng magkakapatid. Mukhang hindi naman nagbibiro ang mga ito dahil seryoso ang mukha ng mga ito. At hindi niya rin nagawang magsalita dahil ang tingin niya natuon sa isang makisig at gwapong lalaki
na nakatayo sa harap ng tindahan niya. "Dad!" Aligagang sambit ni Tyrone. "Sinabihan ko na kayo mag-ingat, diba? Pero nandito kayo ngayon. Paano kung dito sila umatake?" Seryosong saad ni David, at walang ibang nagawa ang kanyang mga anak kundi mapatungo. Nabaling ang tingin niya kay Micah na hindi rin mapakali sa kanyang kinatatayuan. "Pasensya ka na sa pang-aabala nila." Okay lang. Hindi naman sila nakakaabala. Ang totoo niyan, tumutulong pa sila sa akin dito eh." "I see. Pero kailangan na nila umuwi. Matapos na nangyari noong nakaraan, hindi na tayo ligtas. At mas makabubuti kung sumama ka sa amin." Napamaang na lang siya. "Ha? Sandali, hindi ako pwedeng sumama sa inyo. Kailangan ko pa asikasuhin yung pagpapagamot sa nanay ko eh." "Huwag ka mag-alala, ako nang bahala dyan. Mas makabubuti kung di nila malalaman ang tungkol sa nanay mo." Hindi napigilan ni Micah mapatitig dito. Ang pagbilis ng tibok ng puso niya, may kasamang paghagod ng mainit sa kanyang katawan. Hindi lubos akalain ni Micah na may ganito pala kagwapo at kaakit-akit na lalaki ang nabubuhay. Parang natutuyo ang lalamunan niya habang tinititigan nito. "Ate Micah, let's go na!" Biglang sabi ni Audrey at agad humawak sa kanyang kamay. "Shit!" Tarantang bulalas ni David, dahilan para mapatingin sa kanyang mga kasama. "What's happening, Dad?" Kunot noong tanong ni Tyrone. "They're here! Sumakay na kayo, bilis!" Kahit nagdadalawang isip, sumunod si Micah. Mabilis ang naging pagmamaneho ni David. At maya-maya pa, ilang van at kotse ang nakasunod sa kanila. Kalmado ang mga bata. Si Micah naman kaliwat kanan ng pagbaling sa paligid at hindi mapakalis sa kinauupuan. "This won't take long. Kapag nakarating tayo sa bahay, hindi na tayo mahihirapan. Audrey, go get your rifle." Utos niya, kaya agad itong sinunod ng anak niyang babae. "Move aside, it's my time to shine." Nakangising-singhal ni Audrey sa mga kapatid. Sa likod na bahagi ng van pumuesto ang batang babae. Nang maayos ang baril, agad niyang binaba ang isang bintana at doon umasinta sa mga humahabol sa kanila. "Asintahin mo yung gulong!" Utos ni Aris. "I know!" Singhal ni Audrey bago bumalik sa ginagawa. Walang ibang nagawa si Micah kundi manood lang. Nagugulat pa rin siya at namamangha. Pero hindi na ito katulad nung una. Matapos kasing magpaliwanag ni David, naunawaan na lahat ni Micah kung anong nangyayari, kaya meron na siyang idea. Sunod-sunod ang naging pagbaril ni Audrey. At 3 sasakyan na agad ang tinamaan niya na mabilis nagpagewang-gewang at napahinto. Naging dahilan yon para magpapatok din ng baril ang mga nakasakay sa mga sasakyang humahabol sa kanila. "Huwag kayong mag-alala. Bulletproof ang sasakyan na to. Nakarating siguro tayo sa bahay bago pa mabasag ang salamin nito." Pinagpatuloy lang ni Audrey ang ginagawa. Mas lalo namang binilisan ni David ang pagmamaneho. "Dad, sa harap mo!" Malakas na sigaw ni Aris. Walang ibang nagawa si David kundi kumaliwa dahil may nakaharang na sasakyan sa daanan. Mas magiging malayo ang daan nila ngayon pauwi sa bahay, ngunit wala na rin silang pagpipilian. "Tumawag ka ng backup. Wala na tayo ibang choice kundi labanan sila." Seryosong utos ni David at agad inabot ang kanyang cellphone sa anak. Mabilis na kumilos si Tyrone at agad tinawagan ang kanilang mga tauhan. Sina Tristan at Arthur naman, abala sa pagkalkal ng mga baril sa gilid ng kotse. "Ate Micah, do you know how to use a gun?" Biglang tanong ni Aris. "Ha? Baril? Oo. Konti lang. Tinuruan kasi ako ng tatay ko noon." Nag-aalangan pa niyang sagot. Bahagya pang nagulat si David sa kanyang narinig. Ngunit hindi na siya nagsalita. Gustuhin man ng lalaki magtanong, ngunit hindi niya nagawa nang mapansin ang kakaibang lungkot sa mukha ni Micah. Dati kasi siyang pulis, pero nasawi siya sa isang engkwentro habang may tinutugis na kriminal.
Inabot naman ni Aris ang baril kay Micah at kinuha ito ng babae. Let's move! Kailangan makapwesto na tayo bago sila makarating. Saad ni David. Mabilis na sumunod ng mga bata, bitbit ang baril nila pati na rin si Micah. Dumiretso sila sa loob ng gusali at agad naghanap ng maaari nilang mapwestuhan. Dito na magtatapos ang lahat, David. Kung ano man ang inumpisahan noon, kailangan nang tapusin ngayon. Sigaw ng isang pamilyar na tinig ng lalaki. Malinaw pa sa alaala ni David kung sino ang nagmamay-ari ng boses na yon. Hindi maaaring magkamali si David dahil matinding galit ang nararamdaman niya para sa taong ito. Ang akala mo ba matatalo mo pa rin ako? Hindi ka pa rin ba nadadala? Nakangising sabi ni David. Huwag kang mag-alala, natuto na ako. Alam kong hindi kita kaya mag-isa, kaya nagsama ako ng katulong. Wala ka pa rin pinagbago, Martin. Mayabang ka pa rin basta meron kang kasama. Nang aasar na saad ni David. Sumulpot ang maraming lalaki, mga tauhan ni na Martin at ng mga kasama nito. Hindi na nagulat si David. Inaasahan niya na ito at sanay na siya sa ganito. Maraming beses nang nagtagpo ang kanilang landas. Paulit-ulit ang naganito ang ginagawa ni Martin at paulit-ulit lang din na hindi ito nagtatagumpay. Nanatiling nakamasid sa paligid ng 5 batang kasama ni Micah. Si Audrey naman, palihim na kumilos para makahanap ng magandang pwesto at magamit ang baril niya. Katulad na nakasanayan, wala pa ring baril na hawak si Aris dahil mas gusto niya ng mano-manong labanan. Huwag kang mag-alala. Di ka na makakaalis dito. Papatayin ko kayong lahat kasama ng mga anak mo. Ani Martin bago tumawa na malakas. Naging hudyat naman yun ng mga lalaki para magsimula sa pagbaril. Mabilis na naging pagkilos si David para makaiwas at makapagtago. Hindi naman nagdalawang isip ang mga bata na magpaputok din ng baril. At wala pang ilang minuto ang nakalipas, ang ilang kalaban na ang kanilang napabagsak. Walang bakas ng takot ang naging pagsugod ni Aris. Nasa bandang taas naman nakapwesto si Audrey, na malaya niya nakikita ang kalaban sa baba. Sunod-sunod ang naging paghinga ng malalim ni Micah, habang kinakalma ang kanyang sarili. Sanay naman siya sa gulo at away pero hindi katulad nito. Tanging away sa palengke lang ang nasasaksihan niya at nasasalihan. Kaya hindi niya maiwasang kabahan sa kinalalagyan niya ngayon. Ate Micah! Focus, ate! Malakas na sigaw ni Audrey. Mariin ang naging pag-iling ni Micah, habang pilit inaalala ang tinuro sa kanya ng kanyang ama. Mahigpit ang naging paghawak niya sa baril. Napansin ni Micah ang ibang lalaki, napalapit sa pwesto ng batang lalaki at walang pag-aalinlangan niyang pinagbabaril ang mga ito. Buisit ka talaga, David! Kahit mga anak mo kasing galing mo? Yabang mo! Hindi makapaniwalang bulalas ni Martin. Hindi ko na kasalanan kung mahina ka. Sa hindi inaasahang pagkakataon, wala nang bala ang hawak na baril ni David. Dahilan para matawa si Martin. Napangisi na lang si David bago itinapon ang kanyang baril at marahang naglakad palapit sa lalaki. Katapusan mo na, David! Sigaw ni Martin. Sunod-sunod ang naging pagsuntok at pagsipa ni Martin ng walang kahirap-hirap na nailagan at nasasalag ni David. May mga pagkakataong tumatalon pa siya sa ere. Pagkatapos ay saka aatakihin si Martin na hindi nagawang umiwas. Halos mabalot ang lugar ng ingay ng putok ng baril. Si Aris kung saan-saan na sumasabit para lang makaiwas sa bala. Ang magandang pwesto ni Audrey na natiling nakakubli sa mata ng mga kalaban. Hayop ka talaga, David! Halos mapuno na ng pasa ang kanyang muka at maligo na siya sa sariling dugo. Prenteng nakatitig si David sa lalaki. Seryoso ang muka at mababakas ang pinipigilang galit. Kung may hayop man sa ating dalawa, ikaw yun. Baka nakakalimutan mo ikaw ang pumatay sa dati kong nobya. Ha? Akalain mo nga naman.
Natatandaan mo pa pala yun? Oo. At ngayon, ako na ang maghihiganti. Sa pagkakataong ito, mas mabilis at mas malakas ang bawat pag-atake ni David. Maya-maya lang, may mga dumating ng lalaki na diretsong pumasok sa loob. Natigil sa pagbaril ang mga tauhan ni Martin nang makita ang pagpasok ng mga tauhan ni David kasama ang ilang kaibigan nito. Nang sandaling yon, saka lamang napansin ni David ang mga nangyari. Kahit sinubukan namang lumaban ng tauhan ni Martin, alam niya na matatalo pa rin ang mga ito. Ito na ang huling beses na magkakaharap tayo. Sa susunod na banggain mo ako at ang pamilya ko, katapusan mo na. Magpasalamat ka, mabait ako. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Nakahinga ng maluwag si Micah nang mag-alisa ng mga kalaban nila. Sa kabila nun, hindi siya makaramdam ng takot o kilabot. Alam niya kasing tama ang ginagawa nila para ipaglaban ang kanilang sarili. Are you okay? Tanong ni David. Oo, okay lang. Baka kami muna ang gusto mong kamustahin, Dad. Natatawang singhal ni Aris. Mukhang ayos lang naman kayo. Tumatangong saad ni David bago ibinalik ang tingin kay Micah. Saglit siyang tumitig dito at parabang sinusuri ang buong katawan kung may sugat o galos na natamo. Ayan, ganyan. Palibhasa, may babae na nagpapatibok ng puso. Nakangusong bulong ni Arthur. Stop! Tarantang singhal ni David. Umuwi na tayo. Hindi napigilan ng mga bata na matawa sa inasta ng kanilang ama. Samantalang si Micah naman, napamaang na lang dahil sa kanyang nakita. Maya-maya, sumunod na rin sa mga bata ang dalaga. Isang kakaiba at hindi malilimutang karanasan nito para sa kanya. Ni hindi nga pumasok sa isip ni Micah na masasangkot siya sa ganito. At ang lahat ng ito, nangyari dahil nakilala at napalapit siya sa mga batang kasama niya ngayon. Napatitig si Micah sa mga batang kasabay niyang naglalakad. Kahit papaano napapangiti siya nang mapagtanto niyang sa kabila ng mundong kinagisnan at kinalakihan ng mga bata, may puwang pa rin ang saya sa kanilang puso. Mabilis tumipas ang ilang linggo at buwan, at koneksyon ni Micah sa mga bata ay mas lalong tumibay. Alam ni Micah na may gusto na siya kay David, ngunit wala siyang planong umamin, wala siyang lakas na loob gawin yon. Tanging ang pagiging malapit sa mga bata ang pinanghahawakan niya, para kahit paano hindi siya malayo kay David. Ate Micah! Malakas na sigaw ni Audrey. Oh, anong ginagawa niyo dito? Kala ko ba may lakad kayo? Okay na po, natapos na namin. Kadarating lang po namin at dito agad kami dumiretso. Sama ka po sa amin. Nakangiting saad ni Audrey. Nagulat na lang si Micah nang hawakan ng bata ang kanyang kamay at hilahin siya papunta sa van. Sandali naman, yung mga paninda ko. Pigil pa niya sa mga bata, ngunit nabigo siya. Wala nang nagawa si Micah na makasakay sila sa van. Mabuti na lang at naroon ang matandang may-ari ng tindahan na katabi ng pwesto ng babae. Saan ba tayo pupunta, Audrey? Kunot-toon niyang tanong bago bumaling ng tingin sa mga bata. Hindi pa rin nawawala ang ngiti sa labi ni Audrey. Secret po ate, surprise po yon. At napagdesisyonan niyang manahimik na lang at ituon ang atensyon sa mga nadadaanan nila. Alam kasi niya na kahit anong pamimilit ang gawin niya, hindi aamin ng mga bata. Halos 1 oras din na itinagal ng biyahe nila. Ang buong akala niya, pupunta lang sila sa bahay ng mga bata. Ngunit tahing gulat niya ng ibang lugar ang pinuntahan nila. Napamaang na lang si Micah habang nakatitig sa magandang tanawin ng tabing dagat. Ito ang unang pagkakataon na nakapunta siya sa ganitong lugar. Kaya manghang-mangha siya. Dito tayo ate. Saad ni Audrey at agad hinila ang babae. Maya-maya pa, sumalubong na kina Micah ang 4 na batang lalaki at nakisali na rin sa paghila. Dito na kami! Masiglang sigaw ni Aris pagkatapos biglang tumigil sa paglalakad.
Nakita naman ni Micah si David na nakaupo malapit sa dalampasigan. Agad namang naglakad sina Tyron at Tristan palapit sa kanilang ama. "Here's your chance, Dad. Huwag ka na matakot at kabahan. Good luck, Dad." Huminga ng malalim si David bago nagsimulang maglakad palapit kay Micah. Anong nangyayari? Wala kasi ako idea. Sorry." Kinakabahan at naguguluhang tanong ni Micah. "I want to tell you something." "Huwag kakabahan." Sino ba naman hindi kakabahan sa ganito? Hindi ko nga alam to lugar na to eh. Tsaka, bakit tayo nandito? "Micah?" Sandaling tumigil si David para hawakan ang kamay niya. At maya-maya pa huminga ng malalim habang diretsyo nakatitig kay Micah. "I like you. I think I love you." Pagtatama niya pa. "Ha? Anong pumasok sa isip mo para sabihin sa akin yan? Kulang ka lang sa kain, no? Gutom ka, no? O baka naman nabagok yung ulo mo? O baka naman... Teka, ba't mo ba sinasabi to? Kinakabahan na ako eh. Prank ba to?" Bakas ang gulat sa mata ni Micah. Nahawakan niya na lang ang kanyang bibig. At mas lalo kumunot ang kanyang noo nang biglang lumuhod sa harap niya ang lalaki. "Micah, ayoko na magsayang ng oras. Okay? Kung hindi mo napapansin, sobrang laking pagbabago ang nag-iepekto mo sa mga anak ko. At sa akin simula na makilala ka namin. Ikaw lang ang nakagawa ng ganito sa amin. At nagpapasalamat ako doon. I want you to be part of our family. I want to spend the rest of my life with you. Will you marry me?" "Ha? Marry agad? Wala ng date o ligawan man lang? Diretso kasal? Ganon? Agad-agad? Hindi pa ako ito sinasagot eh." "Look, I'm David Marquez. I'm a mafia boss. And I don't waste my time on dating and courting. Kapag gusto kita, gusto kita. I don't take no as an answer. Dahil wala kang magagawa kapag nagustuhan kita. Hindi ako papayag na tanggihan mo ako, Micah. I get what I want, including you." "Teka lang, parang ang bilis naman kasi. Ba't ka ba nagmamadali?" "Baby, mapanganib ang mundong meron tayo. Ang bawat oras mahalaga, hindi dapat sinasayang. Now close your eyes and let me put this ring on your finger." Pumayag na ba ako? "Baby, I told you already. You don't have a choice. You'll marry me whether you like it or not." Napangiti na lang si Micah nang isuot ni David ang singsing sa daliri niya. Mabilis na tumayo ang lalaki at yumakap sa kanya. At walang paglagyan ng sayang nararamdaman niya. Hindi man inaasahan ni Micah ang mga nangyari, alam niya sa sarili niyang gusto niya rin naman ang mga ito. "I love you too, baby." Bulong ni David, kaya lalo siyang napangiti. "I love you too." At hindi na nakapagpigil pa si David at hinalikan niya na si Micah, kasabay ng paglubog ng araw na mas nakadagdag ng ganda ng paligid. At ang matinding kabog ng dibdib ni Micah, mas nagpapawala sa kanya sa ulirat, habang ninanamnam niya ang matamis na labi ng lalaki. Ganito ma-in love ang isang David Marquez, baby. Mayabang na sambit nito. Pagkatapos tumawa. "Natatakot na ba ako?" Umiling lang ang lalaki at nginisihan siya. Maya-maya pa nagtakbuhan ng 5 bata palapit sa pwesto nila. Nakaukit ang ngiti sa mukha ng magkakapatid. Dahil sa wakas, masaya na ulit ang kanilang ama. Walang pagsisisi na nararamdaman ng mga bata. Lalo pat sa paglipas ng mga araw na nakakasama nila si Micah, mas nakikilala nila ito at nasisiguro nilang isa itong mabuting tao. Kalaunan ikinasal na rin si Micah at David. Walang paglagyan ng tuwa na nararamdaman ng mag-asawa. Lalo pat ang kanilang pamilya mas lalong naging matibay at masaya. Sino nga ba naman ang mag-aakala na merong pag-ibig na mabubuo sa pagitan ng 2 tao sa gitna ng magulo
at mapanganib na mundo. Ang pag-iibigan ni Micah at David ang patunay na kahit anong pagsubok ang kaharapin ng tao, hinding-hindi nito mapipigilan ang pagmamahalan ng dalawang taong nakatadhana. Dahil mas malakas ang pag-ibig kesa sa kahit anong paghihirap, basta magtiwala at manalig lamang. The End.